Ay, oh. Ano to, ma? Ano yan? Bakit nakapangalan sa'yo yung mga ari-arian ni Daddy? Ano ginawa mo? Siguro niloko mo siya noon nabubuhay pa siya? Hindi ko siya niloko. Oh, then explain that. Siya rin naman may kagustuhan nito eh. Kagustuhan Nailagay what? lahat sa pangalan ko. Ano pinagsasabi mo? Eh malinaw na dapat kami nagmamayari niyan. Wala naman ako magagawa kasi yun ang ibinili niya bago siya mawala. Eh baka naman binrainwash mo si Daddy para ilagay yung pangalan mo? Hindi ko magagawa yun. Anong hindi? Kung saan niya tong ipinalagay. Sila nung attorney mismo ang nag-usap. Ha? Dahil kung ako naman ang tatanungin, hindi ko naman din talaga gusto eh. Marley! Marley! Ano ba to? Ito ba yung bilansya mo? Tingnan mo naman, ang gusot-gusot pa! Ayusin mo nga yan, ayusin mo nga yan. Alam mo, wala ka talagang ginagawang matino eh. Pagpaplansya na lang, wala pang, di pa maayos? Uulitin ko na lang. Maayos naman. Anong uulitin mo? Eh, kailangan ko na yan ngayon, naalis na ako. Sige, Hoy! sandali. Ano ba yung ingay na yan? Natutulog pa ako eh. Ano ba problema dito ah? Eto kasing nanay mo, hindi maayos yung plansya sa damit ko. Tingnan mo, parang basahan yung damit ko. Inaayos ko naman mga anak. Ang dami ko lang kasing ginagawa. Ikaw wag mo kami tawagin anak, nakakaya sa mga kapitbahay, ang dami nanonood do. Pinabaya mo ba kami? Anong, nagre-reklamo ka? Eh, ayan na nga lang yung gagawin mo eh. Wala ka na nga sigbe. Nagsikain na ba kayo? May niluto na akong pagkain dyan, no? Alam mo, huwag mo nga tubagin ko kumain na kami. Ang kailangan ko, yung damit ko, maayos na dapat yung plansya niyan. Uulitin ko na lang. Paplansyahin ko na lang ulit. Huwag mo kalimutan yung sasakyan, linisin mo ha. Pati yung garahe, walisan mo. Ano, drama? Tasabon. Uulitin ko na nga, anak. Ayusin ko na sa susunod. Drama, napaka-simpleng bagay, di magawa na maayos. Dapat pagbalik ko dito ha, ayos na yan ha. Tsaka, ano, tapos mo na din yung labahan. Mga buwisit, ikaw na nga kumausap dyan. Alam mong magulang ka, naturingan ka pa naman na ikaw sana nag-aasikaso sa aming mga anak mo. Pero pabigat ka! Alam mo, dapat nga pinalayas ka namin eh. Simpleng trabaho, hindi mo magawa tapos dadramahan mo pa kami. Pag di mo nagawa yung mga pinapagawa namin sa'yo, kakalad ka rin ka namin sa labas. Naiintindihan mo? Sagot! Plansya lang naman to eh. Wala akong pake! Sumagot ka, naiintindihan mo! Oo, anak. Naiintindihan kita. Ayusin mo trabaho mo ah. Marley! Asan na yung utos ko? Tapos na, anak. Nandun na sa kwarto mo. Eh bakit hindi mo sa akin binigay? Inuna mo pa yung pagmamap na yan? Alam mo anong oras na oh? Bakit ba iaabot ko pa sa'yo? Eh, ang dami ko nga ginagawa. Ano ba? Di ba obligasyon mo yun? Saka sabi ko sa'yo, di ba, walisan mo yung garahe. Anong ginawa mo? Ang dami pa rin damo. Isa-isa lang naman sa pag-uutos. Nag-iisa lang naman yung katawan ko. Eh, Hindi ko kayo na kaya ko pa ng sinabi. sabay. Kayo na ko pa umaga sinabi, di ba? Nagising na nga ako sa ingin yung dalawa. Di mo pa ginagawa na maayos yung trabaho mo. Aba, nagre-reklamo ka? Eh, ayan na nga lang yung gagawin mo eh. Maglilinis ka na lang. Hindi ka naman namin inobligahan magbuhat ng mga kung ano-ano, di ba? Linis lang. Di ba gawa maayos? Nagre-reklamo. Dala-dalawa kayong nag-uutos. Hindi ko nga kaya ng sabay-sabay eh. Aba, nagre-reklamo ka pa? Kami na nga ni Kuya yung nagtatrabaho. Ayan na nga lang yung gagawin mo, maglilinis ka na lang. Ano ba? Ano gusto mo? Kami pa maglinis? Alam mo ba, hindi naman madali yung gawaing bahay. Aasikasuhin ko ang lahat, pati yung mga gamit ninyo. Tapos sasabihin mo, ito na lang yung ginagawa ko, hindi ko pa kaya. Eh, Merlin, Ano namang klaseng mga anak yan? hindi rin madali yung buhay sa opisina.
ang hirap kaya ang ginagawa naming trabaho. Kung sa'yo, di mo kailangan ng skills dyan. Taas baba lang yan. Braso, kamay. Kami utak, ginagamit namin sa opisina. At wala kang alam doon kasi isa kang mangmang. Ma'am! Ano po nangyayari dito? O bakit nandito ka? Eh, bahay namin to ah. Hindi naman to opisina ha. May kailangan lang po kayo passing documents, pero sa nakikita ko, bakit niyo po tinatrato ng ganyan si Madam? Bakit hindi? Ba't kami nung nanay ba yan? Nanay mo ba yan? Ano nga po, nanay niyo, di ba? Hindi ba dapat nire-respeto niyo? Eh, bakit ka ba nangyayailang? Alam mo, wala kang pakialam dapat dito dahil hindi naman to opisina. Tsaka ikaw ba yung nagmamayari ng bahay na to? Hindi. Tsaka anong ginagawa niya? Naglilinis. Pero hindi niya ginagawa ng tama. Pero, ma'am, sir, Eh di kung gusto mo, eh di ikaw yung maglinis. Ma, yung pinapautos ko ah. Pag ako, ilang beses na ako bumalik sa'yo. Pauline, tandaan mo, nasa pamamahay ka namin ah. Kung gusto mo sumali, kukuha pa kita ng map. Kasi mo trabaho mo dito. ma'am, huwag mo payag sa ganun. Hayaan mo na lang sila. Huwag mo na lang silang pansinin. Bakit ka nga ba naparito? Napakita lang ang mga documents sa inyo. Alam niyo, hindi ko alam na ganyan pala yung trato ng mga anak ko sa inyo. Alam lang nila talaga. Ganun nila ako trato. Hindi kasi nila alam kung ano yung meron tayo dalawa. Ako na, ipirmahan ko na yan. Tungkol ba sa mamaya ko na lang itutuloy. Ikaw. Tapos, Paubos na yung kape ko, wala pa rin yung mga dokumento na pinaparequest ko. Abang malay ko dun sa assistant nyo. Ano nyo? Ikaw yung kumakausap dun eh. Aba, ewan ko dun kay Pau. Eh, nag-chat na ako sa kanya. Baka hindi mo pina-follow up, baka nag-chat ka isang beses lang tapos hindi mo na finalo up. Tignan mo, ilang beses na ako nag-chat, di ba? Eh, mamaya na traffic na naman yun. Alam mo naman yung parang Importante pag-kumilos. yun, ay? ma'am, sir, Ayun na pala. ito na po yung documents na pinaparequest. Aba, dumating ka pa. Ba't ang tagal mo? Ano mo ginagawa mo? Nagpapaganda ka lang ba? Hindi naman po, sir. I have to ask, para saan po itong mga papers na nirequest niyo sa akin? Teka, ano pakialam mo? Eh, di ba trabaho mo lang naman sumunod sa amin? Ba't parang nangingialam ka kung ano to? Eh, ano, what's it on you? Kaya nga, bakit nangingialam ka eh? Amin naman to eh. Bakit parte ka ba ng kumpanya namin? Di ba Tandaan assistant mo. ka lang? Tsaka tandaan mo, pinapasweldo ka ng kumpanyang to na pagmamayari ng tatay namin. Kaya wala kang karapatan na questionin kami sa mga bagay na inuutos namin sa'yo. Oo nga. Oh, sir, ma'am, as a legal assistant of your company, of this family, kailangan kong malaman kung ano yung mga transaction at anong mga ipinaplano niyo sa mga documents. Gusto mo ba mawala ng trabaho? Eh, pinapasahod ko lang naman ng pera ng tatay namin. Alam mo, kaya ka namin palitan eh. Siya pa sabi-sabi ka pang legal? Eh, kaya ka lang naman may trabaho dahil sa amin. Diba? Sino tatanggap sa'yo pag di ka namin tinanggap? Wala. Diba? Hindi ka naman sikat? Hindi ka naman kilala? Oh, dapat nga maging grateful ka pa sa amin eh. Tsaka yung trabaho mo, ayusin mo. Kung isang araw, doon ka pa sa bahay, nangingialam ka. Sinasabi ko lang naman po. Alam mo, kung wala ka nang sasabihin, umalis ka na. Hindi ka na namin kailangan dito. Luminaw, leave. Kala mo kung sino. Alam mo, ang sa susunod, bago ka kumuha ng mga legal na yan, pakilala mo muna sa akin. Ano, mamaya, madali pa tayo dyan sa mga Ako ba kumuha nun? question yun. Sino kumuha nun? Eh, bahalay ko dyan. Bigla na lang sumul... Sige na, buksan mo na yan. Tingnan mo kung tama yung mga nakasulat dyan. Tsaka kung meron tayong papabago or what, anything. Oh, tama. Oh. Teka, ba't ganito to? Bakit? Merely astrologo yung may-ari. Ha? Ba't yung mama natin? Ano? Di ba dapat kay daddy yan? Ano nangyari?
Alam mo, kasalanan mo siguro to. Sabi ko sa'yo, ayusin mo yung trabaho mo doon kay Pauline. Di ata marunong yun eh. Kuya naman, bakit naman ako yung sinisisi mo? Malay mo si mama yung nagpapapalit ng pangalan. Malaking pera yan. Hindi ako pwede mapunta sa kanya ng ganun-ganun lang. Ari-arian ng papa natin yan, tapos mapupunta sa kanya. Wala namang ambag yun sa bahay. Wala nga ambag sa buhay natin yun eh. Pambihira naman. Alam mo, ganito na lang. Total, mangmang naman yun. Tanga. Walang napag-aaralan, walang silbi. Lokohin natin. Manipulate natin na kailangan niya pumirma dyan para yung ari-arian mapunta sa atin. Diba? Kuya, mauta ka talaga no? Siyempre. Sige, ayun na lang gawin natin. At saka, hindi naman ako papayag na sa kanya mapupunta lahat ng ari-arian ni Daddy, no? Hindi talaga pwede. Wala naman siyang ginawa sa atin eh. Alam mo, asikasuhin na natin to, tapos puntahan na natin siya. Ano? Tara na. Ma! Ay, oh. Ano to, Ma? Anong ano yan? Bakit nakapangalan sa'yo yung mga ari-arian ni Daddy? Ano ginawa mo? Siguro niloko mo siya noon, nabubuhay pa siya? Hindi ko siya niloko. Oh, did explain that? Siya rin naman may kagustuhan nito eh. Kagustuhan Nailagay what? lahat sa pangalan ko. Ano pinagsasabi mo? Malinaw na dapat kami nagmamayari niyan. Wala naman ako magagawa kasi yun ang ibinili niya bago siya mawala. Baka naman binrainwash mo si Daddy para ilagay yung pangalan mo. Hindi ko magagawa yun. Anong hindi? Kung saan niya tong ipinalagay. Sila nung attorney mismo ang nag-usap. Ha? Dahil kung ako naman ang tatanungin, hindi ko naman din talaga gusto eh. Alam mo, simple lang naman eh. Pirmahan mo lang to para tapos ang usapan. Oo nga. Ayun na lang naman gagawin mo eh. Tsaka wala ka namang silbi dito, di ba? Kami naman nagbubuhay sa'yo. Kami bibili ng pagkain mo, pangangailangan mo kami. At saka sabi mo, di ba hindi mo ginusto? Adi, deserve namin na ilagay yung pangalan namin dyan. Tumigil na kayong dalawa. Oh, ba't ka na naman nandito? Bahay namin to ah. Alam mo, pangalawang beses na pumapasok ka dito. Ano bang problema mo? Alam, kakasuhan kitang trespassing. Gusto mo bang malaman ng totoo? Totoo? Ano totoo? Na magnanakaw ka? Ano? Ano? Ang totoo, hindi naman ang daddy niyo ang may-ari ng mga company at ari-arian niyo. Ha? Kundi si Madam Merly. Siya ang Ma? totoong may-ari. Alam mo, pwede kang komedyante, no? Nakita mo lang yung papel na Merly Astrologo nakalagay, tapos siya na agad. Alam Ano sasabihin niyo, mo? sa totoo lang, hindi ko naman talaga kayo tunay na anak. Anak kayo ng ama ninyo sa una niyang asawa. Ha? Teka, paano nangyari yun? Malinaw naman na kami yung kasama niya lumaki. Simple lang naman dahil maliliit pa kayo nung nagsama kami ng ama niyo. At ang tunay na mayaman dito, ang tunay na may pera, ako mismo. Hindi ang ama ninyo. Exact. Ang minamaliit yung nanay. And Pauline, you know this? All this time? Of course. What? Ba't ka ba sinasabi sa amin? Oo nga. Hinahire ka namin para maging legal counsel namin pero hindi mo sinasabi yun? Dahil sinabi ni Madam Merly na huwag ko munang sabihin kasi iniintindi niya at inuunawa niya ang mararamdaman niyo. Pero look, hindi niyo naman deserve makonsider. Ma! Bakit mo naman tinatago to? Pag ba sinabi ko sa inyo ang totoo, magbabago ba ang pagtingin ninyo? O magbabago talaga dahil may pera ako? Sa unang banda, test lang naman yung ginawa ko eh. Kung sa pera ba kayo nakatingin o sa akin mismo na tumayong ina ninyo. Ma, pasensya na. Hindi naman namin alam eh. At saka, binibigyan ka namin pagkain dito. Tsaka, pinapatuloy ka naman namin. Baka naman, Ma, pwede mo Anong kasi kasuhan to. pinapatuloy? Hindi niyo ako pinatuloy. Kayo ang pinatuloy ko. Bahay ko to.
Kayo, nakikitira lang. Entiende? Nakikitira lang kayong dalawa. Pero kung umasta kayo, at kung tratuhin niyo ako para akong basahan, At saksi ako doon. Nakita ko lahat ng pang-alipusta niyo. Tama. At sa lahat ng ari-arian ni Madam Merly, wala kayong karapatan ni isa doon. Kasi hindi naman kayo ang tunay niyang anak. exactly. Eh, ma, kahit pa paano naman, maging nanay ka naman namin, di ba? Di ba? Oo, mama. Oo. Ano? Pwede Itinuring niyo ba talaga akong nanay? Dahil ni minsan, hindi ko naman naramdaman yun eh. At dahil sa hindi ko naman naramdaman na itinuring niyo akong ina, pwede na kayong umalis. Ma, wag naman, wala kaming matitirahan. Ma'am, baka naman pwede nyo kayong pagbigyan, no? Babawi kami sa inyo. Gusto mo ganun? Kami na po yung Babawi? Dahil sa may pera na ako ngayon? Ha? Na yung mga perang sinasabi ninyo na kayo ang nagtatrabaho na ibinibigay sa akin, na isinusumbat ninyo, kaya ko nang lagpasan. Kaya simula ngayon, makakaalis na kayong dalawa. Sumunod na lang po kayo. Tara na, kuya. Diba? Magsara ka na. Buti na lang, madam. Sinabi mo na yung totoo. Kasi kung hindi, baka kung anong gawin nila sa pera. Nahirapan na rin kasi ako. Nahirapan ako magpanggap. Ngayon yan, madam. Isang dito ako. Salamat din sa tulong mo, ha? Dahil kung hindi dahil sa'yo, hindi ko rin magagawa yun. Hindi lalakas ang loob ko. Tama lang po yung ginawa niyo. Tara, labas tayo.